Welcome back everyone dito sa latest episode ng RAR, Mhm. Ronald and Richard na parang ano ba yung ano natin? Ikaw kasi Sir Ronald, Praxis. Ayan, Praxis, deep dive kung anong tawag natin dyan. But Sir Ronald, bago Ibig tayo ba sabihin nun, yung iba, theories lang, walang praxis? Oo naman, hindi lang theory, kwentong Parang job barbero. sa iba eh. Oh. Kwentong barbero, hindi lang. Pati theory, hindi. Talang kwentong barbero lang. But Mm. Sir Ronald, bago tayo mag-RAR, because I Mm. want to talk about Riza Ontiveros because she's her party has endorsed her for the presidency. It's very important na mahalagang topic yan pag-usapan natin yung upcoming presidential race. Balikan muna natin itong minamahal mong Senado, Sir Ronald. Parang back-to-back yung articles natin. Articles ko today is i-abolish na ba itong Senado? Ikaw yung mayroon kang article dun sa hegemonic bloc. So may pagka-Gramsci ka rin na parang walang nagre-rescue dyan. Let's talk about it. Kasi Sir Ronald, on one hand, Sherwin Gatchalian is emerging like a consensus candidate or the most median senator, kumbaga, napaka-palatable. And then at the same time, ang worry ng tao sa Ronald is baka maubos yung majority kasi si Bato missing. Yung isa baka mag-go na rin yung ICC niya, di ba? No pun intended. J&J in trouble na sa Thursday or at least yung isa sa kanila. Mark Oleta also in his own trouble. Baka wala na matira sa Ronald. Ano mangyari dito sa majority natin? Kwan daw, martial law na. Sabi nila, dahil repression na. No? Ang problema nila, una, lahat sila, almost all of them, may kaso or potentially may kaso. No? Yun yung una. Halimbawa, ay 5 yung may plunder cases. No? Tapos dalawa, tatlo na may possible case ng obstruction of justice doon sa pagtakas ni Bato. Di ba? Including the Senate President. Tapos dalawa, may crimes against humanity. Dalawa. Tapos meron kang tatlo na merong possible may kaso ng insider trading, market manipulation, at kaso sa mga negosyo. So, pwedeng ma-wipe out yung buong majority ngayon. Baka ang matira lang si Pia. Although, pwede rin siyang kasuhan ng obstruction of Yun, justice yun din dahil eh. kotse niya daw yung ginamit. Wala rin siyang takas kasi yung Oh, magkapatid sumablay din doon oh, sa Bato ICC. Kaya kasi kung baka wala na matira. Billion, correct. Tapos, dalawang paano billion. to magiging kwan? Paano to magiging conspiracy? Karamihan doon sa kaso, nangyari more than a year ago. Di ba? A year ago pa yan eh. Yang mga plunder, yang ICC, di ba? Itong kay Marcoleta, no, mga dati pa yan eh. Ang mga bago lang, itong obstruction of justice. Kaya, grabe naman, ang galing naman nung conspirator, no? Parang Richard Haydarian tsaka Ronald Llamas yung gumawa ng conspiracy. Ganun Rar. kagaling. Rar. Oo, ganun kagaling. Wala namang, parang hindi naman ganun kagagaling yung mga senador. Wait lang, may problema ako dyan sa Amy Marcos episode. Kasi sabi ni Rafi, Idol Rafi, ngayon lang daw siya nakikita ng house show. Totoo, Oo. ngayon lang siya nakikita ng house show. May house show naman talaga. Doon ako na bro, parang house Meron ka show yung nakuha ng sinabi niya chismis, na ngayon lang. may nakuha kang chismis, tapos yung chismis, develop mo into conspiracy. Tapos nung binanatan yung chismis mo, ayaw mo magpa-interpolate. Tapos nung pinatanggal sa record, hindi ka nakapalag. Tinanggal na lang sa record. Ibig sabihin, it had no legs to stand on eh. Diba? From the very start. Kaya ang daling itinabi. Tapos halos lahat ng minority nagsalita eh, isa-isa. Diba? Hindi nyo masagot. No? Hindi niya masagot. Ang nag-attempt lang para sumagot si Marcoleta. Di ba? Yun lang ang nag-attempt para sumagot dahil ang hirap sagutin ha. Si Marcoleta may sagot na wala pa yung tanong, no? Parang, Oo, oo. alam mo si Magaling yun. Marcoleta reminds Scripted yun me. ha. Hindi ganun kagaling yun, no? Parang Richard Haydarian yun. Actually, I was Ah, about to say, ang pinaka-idol ko dyan, si Henry Kissinger. Sabi niya, parang, oo, thank you for dun sa mga tanong na naka-ready na yung mga sagot ko. Parang, thank you for preparing the questions for the answers I already had. oo, Parang ganun yung oo, dating eh. oo. At least yung Ronald Llamas, hindi naka-ready. Yung kay Pagdating, Ronald Llamas, sagot siya, embellished. tapos alam Embellished. na niya yung sagot. Spontaneous pero embellished. Para kaya hindi mo lang,
Totoo ba 'to or binola lang tayo niyan pero parang mukhang totoo. Nakakatakot yun, eh, yung spontaneous pero embellished. Kasi baka makalusot ka diyan sa Ronald, eh. So, Minsan nakakalusot. Minsan nakakalusot. Pero hindi si Amy. yun nga, hindi nakalusot ta's tinanong pa yung kapatid niya bago pumunta sa Japan, "Ay, ano Ah. masabi mo na magma-martial law at hindi ka na mag-martial?" Ta's sabi ni BP, "Ako? Gumanon siya, gumanon siya." Tapos yung si First Lady, tawa ng Ah. tawa, 'di ba? Ha, gumaganon, binubully lang si Ai. Ano ba nangyari kay Imee? Ano gusto niya Ewan ko, mangyari? eh, Gusto niya kababayan mo yun. paalisin na siya sa Solid North? Ano ba gusto niya Sa mangyari? psychosocial profiling mo yun dahil kababayan mo yun. Hindi nga, No? ayoko na tanungin yung mga kababayan ko kasi Di ba kayo magkamag-anak? meron, pero ayoko aminin. Pero si Tita Arroyo, ano na ako, makaraeg and all, medyo na, booking na ako talaga, open ko sinabi. Eto mga to, hindi ko aminin masyado kasi, di, sige na nga, ingat na nga ako, baka mapahamak ako si Ronald. Malay mo, baka Singson pa nga mas cousin ko, si Singson, at saka beshi ko yan si Attorney Dino De Leon, doon sa ating Quattro Alas Youth, di ba? O, Sir Ronald, so, Quatro, di ba? Quatro. ayan ka na naman, ayan na naman, roar. So ano, etong Joel and Quatro, ano? Quatro, ano tawag ko ron? Quatro. sige lang. Sir, Sir Ronald, etong Joel and Jinggoy. So Ah. Jinggoy lang sure na Thursday. Bakit si Joel hindi pa sure? Di ba ang tagal na rin maraming kaso sa ombudsman? Dahil na-file na kasi ng ombudsman eh. No? Yung ng DOJ sa ombudsman. Actually, parehas silang tapos na sa preliminary investigation. So mabilis na yan. Mabilis na yan, no? Dahil may tapos na yung PI, tapos Non-bailable, no? Non-bailable, wala na kulong na available yan. yan, plunder at saka malversation. No? So, mabilis yan, parang kay Bong Revilla. On the same day na sinampa yung kaso, kulong siya kagad. Mm. Paano kung tatakas na? Baka alam mo, Bato de la Rosa, siya, ICC wanted na, nakakatakas eh. Baka next thing you know, Kaya minamadali nila sa Senate yung proposal ni Marcoleta na kahit wala ka ron, pwede kang bumoto. Kaya yun yung in dahilan sa fairness, walkout. in Yun yung dahilan sa fairness, walkout kanina. Oh. basta maka-text ka from Kulungan, counted, ganun. Para Yes, Muntinlupa, yes, straight yes. from Muntinlupa, pwede na. No, wala sa rules ng Senate. Yeah. At yung proposal na yan, dapat dadaan muna sa Committee on Rules. Eh kanina, ayaw na nilang dumaan sa Committee on Rules. Gusto nila plenary kagad, botohan. Eh sabi ng minority, teka, may rules tayo rito eh. Sa rules natin, yung ganyang proposal dadaan sa Committee on Rules. And then, after discussion, dadaan sa plenary. Ang gusto nila, plenary na kagad. No? Thanks, Ronald. Para ang Oh. dami nila magta-text later on kasi tapos ibang text naka-VPN pa kasi baka makulong kami ng Interpol, pwede VPN or proxy voting, baka ganun ang gagawin. Oh my God. Oo nga, no? But yung mga Villiers, they're not out of trouble, no? Sinong pwedeng bumalik Oo, that kami fastest? may kaso ng ng insider trading. Kasi yung mga Villiers in trouble. Sila kayang swing vote? Pwede bumalik ulit sa kabila? I mean, kasi Sherwin Gatchalian is Baka sila yung lesser evil, no? Lesser parang, evil. parang Oh. yung lesser Yung iba evil. kasing lesser evil, Hindi, parang greater hindi na evil eh. accurate. Oh, parang Oo. medyo So, lumampas na tayo. baka of all the lesser evil, baka sila yung less evil. Pero evil pa rin. Hmm. Less evil squared. Parang ganon. Less Oh. evil squared or cube. Cube na kasi Oh. Cynthia, ang dami na nila eh. So, oh wow. Do you believe it, Sir Ronald? The Ombudsman finally go. Ang tagal na natin. Last August pa tayo. Magjo-June na. Well, Hindi nangyari. nagpromisa siya, di ba, na December. Tapos nagpromisa siya ng March. Tapos nagpromisa siya ng May. Sabi nga niya, talagang mainit itong summer dahil sa mga kasong isasampa niya. At mukhang papunta na ron, no? Dahil na lang eh, less than a week na lang eh. Di ba? So, Sa linggo siniset na. up na yung WhatsApp chat para mag-vote sila kasi marami nakukulong. Correct. Oo. Pero pag hindi kasi nagawa nila yan, sasabog na yan sa mukha nila eh. Sobrang dami ng overpromise tapos under-deliver. Buti nga may deliver pa. But let me ask you, Lalo na, Richard, in less than 2 months, SONA na eh. Ito yung yun first din, oh, SONA exactly. for the Mahiya Ka Naman campaign. This is the first SONA
after nung unprecedented, massive flood control corruption scandal. So, what do you have to show for? So Kaya kailangan siguro, nilang madaliin yan before un- the SONA. more like unprecedented admission of an unprecedented corruption scandal. Kasi matagal na yung flood control na yan, panahon pa ni Digong yan eh. Yes. Ang difference Oh. lang inamin. Oo, Mm. ganun ng mga TNL, inaamin So, they have to show something before the SONA in July. So Eh, yun yung maging KPI, yun yung mga oh, achievements ni Koya. oh. Nasa na yung big fish? Eh, puro dilis pa lang. No? Hindi, Sabagay, pero masarap yung dilis pag nakasawsaw sa suka. Ah. Lalo na yung nakurat na suka. wait lang, nasaan na ba yung yung mga kontraktor? Dilis lang Hmm. ba kontraktor? May malaki-laki din yung mga kontraktor eh. Yung Imagine, contractor, maraming pera yun. oo, kasi yung Hermes pa naman yung umbrella ng kotse mo, di ba? Medyo hindi Ang dilis isang yan. contractor pa lang yung nakukulong. Si May, Diskaya pa lang. may pagkaano yan eh. Ano yan? Yung kalahati pa lang yan. No? Mm. Ayan, ito, So, Sir Ronald, ah, from your own experience, kasi the last admin, if ever any admin sa Pilipinas na nag-effort talaga to hold allegedly corrupt senators accountable was your administration. I think this is one of the highlights of your term under the late President Pinoy. first senators to be arrested. Exactly. First Senate So, president to be arrested. so No? can you just refresh the mind of people? What was the calculation and all? Kasi in a way it worked and it didn't work. And how this time could be different if different at all. Well, una, na-abolish yung pork barrel. Di ba? Ikalawa, nakulong yung ex-president na icon ng pork barrel at saka ng corruption. No? Ikatlo, nakulong yung mga perpetrators like Sinapoles at saka yung mga major players, principals na naging kasabwat niya, including a former Senate President, si Juan Ponce Enrile, at saka si Jinggoy at saka si Bong Revilla. No? So, ang problema, pinatawad sila o pinardon sila nung sumunod na presidente. No? Ang problema, ni-revive yung pork barrel as flood control. Nagsimula yung thousands of flood control projects nung panahon ni Digong. Si Babe Wait. Singh, So Sir Ronald, wait. Excuse me. This is an important point. Are you saying na Digong, no whiff of corruption, Duterte, did not only one thing, but dinoble niya. Pinalaya niya yung mga kurakot, and at the same time, binalik niya ang corruption on steroids. Is that what you're saying? This is very shocking. exactly. Lalo na yung ginawa niyang head ng DPWH from the very start, may conflict of interest. Isang bilyar. Imaginein mo, isang bilyar yung ginawa mong head ng DPWH. Bakit Halimbawa, hindi? Napaka-efficient na, di ba? Sabi niya, 45 minutes, you can go from any point A to point yes, B Metro galing, di ba? Manila. Oh, Tapos yun yung huli niyang Facebook post. Wala na siyang Facebook post since Tignan that. mo, kayo yung pinakamalaking real estate business sa buong bansa. Tapos kayo yung head ng public works. Kayo gagawa ng kalsada papunta sa inyong mga subdivision. Tapos, yung LUA, under ng DPWH noon. Yung LUA ay nagbigay ng 100 franchises sa prime water. Negosyo mo. Ibig sabihin, yung iyong ahensya, binigyan ng franchises yung negosyo mo while you were the head. Di ba? So talagang conflict of interest. Kaya, wala lang eh. Ang dali na magkaroon ng bagong pork barrel. Yung mga flood control. Ang dali nun. Parang logical flow yun eh. Dun sa pagkakaroon ng isang head ng DPWH na nagsimula sa clearly conflict of interest. Wait. But conflict of interest assumes na may paki sa bansa on one hand at may paki sa sariling interest. Parang alam ko isa lang talagang interest nila eh. So wala talagang confluence of interest siya eh. Hindi siya conflict. Correct. Oh, correct. Para sa kanila ay walang mali. Walang mali. Dahil Flow lang. government is business. No? Kaya yung pagbigay ng mga franchises sa kanilang negosyo ay clearly regulatory capture, pero para sa kanila, regulatory capture is just part of good business. Dahil good business ay kung magagamit mo ang gobyerno para kumita ang iyong private na negosyo.
Actually, ang term na dyan, state capture. Parang yung buong estado na, hindi lang yung isang ahensya or isang Kaya departamento. nga nagtayo sila ng political party, di ba? Yung Nationalista Party Correct, correct. ng dating dictator. Panalo talagang Pilipinas, no? Pati yung mga parties mo, family business talaga, literal yung may-ari. Yes. Grabe, Mm. Sir Ronald. Kaya ano na lang, sana na lang 3 Tulfo, no? Kaysa 3 Villar. Sana nakapasok si Ben, tapos, good morning, every day. Good morning, Mm. kamusta kayo dyan? Good morning. Natatawa daw si Ben pag nag-good morning daw. Good morning, Mm. good morning. To be honest, Sir Ronald, in my 20 years of journalism, ito sir, in your 20 years of public service, Sir Ronald, ito naman pinakabalihong situation sa Senate ever. Kasi parang everyday may update si Matet, ay si Cayetano na, hindi, okay na, I'm giving it up. Tapos the next moment, tinataunt niya, sige, kunin mo kung kaya mo, catch me if you can. Tapos badisi ka Oo dyan. eh. It's so normal. It's so normal. Biro mo, yung Senate President, nagpo-Pokemon, pinapaliwanag yung problema Wait ng lang, bansa. yung Pokemon, hindi ko Diba? talaga maano yung Pokemon. Saan niya nakuha yung henyong idea na gamitin si Pokemon para siya pa Oo. mukhang biktima? Oo. Diba? Bilib ka, di Nakabahan ba? niya ako, ano bang gagawin niyang next? Umabot na sa Pokemon ng usapan natin. Nakakainis talaga tong ano na to. Sir Ronald, agree ka ba kay Sentry na hindi naman perpekto ang institusyon na yan talaga, pero binaboy at binardagulan talaga ng mga DDS ang Senado talaga. Sila yung may pakanan dito sa complete collapse. Kasi in your article, you were talking about more power configuration, structural degradation. But to what degree can we say talagang ang laki ng contribution ng DDS talaga dito sa talagang pangbababoy sa ating highest chamber? Well, dahil ngayon lang ako nakakita na halos lahat ng majority na DDS ay lahat may kaso. So, Si Robin Hood na lang. Ay, hindi. Pwede rin si Robin Hood. Wala, obstruction yun. 80. Oh, shock. Mga Oo. ex-convict. Hindi na siya. Naging Oo. future ex-convict na siya. Hmm. Kaya, di ba, parang isa siyang malaking syndicate na ang tawag ay majority, led by a very religious Senate President. Sa Kaya tawag, nga tawag sa kanila mafia eh. Dahil yung mafia, mga religious, di ba? Bago sila pumatay, magdadasal muna sila. oh, manood. Kaya talagang, Ha? tapos hypocrisy talaga, no? Oh, They're not di ba? scared of Very the Lord. religious ang mafia. Yeah. Pero talagang regulatory capture. Hawak nila mga judges, mga politicians, di ba? Mga police, di ba? Ganun eh. Kay Ah, umangal, ayaya rin nila. tapos pag may nahuli silang kasama, ipapa-eskapo nila, 'di ba? Tutulungan nila, no? Kaya malinaw yung division of spoils, no? Pag nag-traitor ka, papapatay ka. So, pero in between, nagsisimba, nagdadasal. Although hindi katulad nito si Alan Peter na lagi nagko-quote ng Bible. Hindi sila ganun ka-hypocritical eh, yung mafia. Biglang nawala yung video. Kasi may tinatawag na parang wolf in sheep's clothing. Ito kasi parang wolf in wolf's clothing pretending to be sheep. Parang imagining everyone to see it for not for what it is. Eh, hindi ko maintindihan yung kapal ng mukha eh. Yung audacity, Sir Ronald. Eh. Sorry to the word audacity because usually it's a good thing. But yun ang hindi ko, wait lang, oo nga, wala talaga sa kanila na walang kaso, no? Lucky 13 bang tawag sa kanila? Parang mga Pogo. Yung pangalan ng mga Hindi naman, Pogo. Diba? hindi naman, hindi naman. Lucky 13. Labing tatlong Judas. Uy, wag kang ganun, ma-hurt si ano, Mark Olets. Mm. Oleta, sorry. Actually, baka insulto kay Judas dahil at least si Judas nagsisi, Oh, no? oh, he kind of Ah, corrected it, right? At tinapon niya yung Yung 30 pieces of silver. silver, Oh. no? Ito, nagdadagdag pa ng mga maleta eh, no? Wait lang, ano sabi mo na kanina yung abogado ng Henyo may inamin sa public? Yung alin? Sabi mo mga abogado ng isang Henyong senador, parang inamin niya sa public dun sa issue ng declared campaign donations. Ayun, si Marcoleta, no? Akala niya, Oy, ikaw oh, talaga pala nagpo-post.
Muntik kita Oo. nahuli na, anong post? Kasi kung hindi mo alam, ibig sabihin hindi ka nagpo-post sa page mo. Ah, Oy, siya pero nga ako, dami talaga. nagpo-post eh. Ang dami eh. Hindi mabilang eh. Ang Oo. dami mong post, mas marami ka bang post sa amin ni Mark Gamboa. Si Ronald ba yung nagpo-post? Hindi nga marunong mag-click yan ng Zoom. Sino ba ang nagpo-post? Tapos parang, pero parang Ronald talaga yung pagbubuli Actually, na yan. ipopost ko muna bago ko gawing column. No, ipopost ko muna, titignan ko yung mga comments, tapos tsaka ko gagawing column. Dahil 3 times a week yung column ko eh. Wait, wait, No? wait, wait, wait. We Ah, started once, then nung nag-twice nagreklamo ka na, ngayon 3 times ka na. Ano three ka, times na. vlogger? Gusto nila daily. Anong tawag sa'yo? Ronald's Corner? Yan na ba yung tawag sa call? Political heckler yung English. Tapos bardagulan yung Tagalog. Hmm. Tapos, meron bang ibang lingwahe na hindi natin alam? Bardagulan, Ah, ba't mo naman kinang Bardagulan? Kay Attorney Gucci yan. Kay Attorney Gucci, hindi, oh. nauna ako. Yung Cochrane eh. Yan yung aking segment sa Quatro Alas, di ba? Di ba kasama kayo doon yung Quatro Alas Oo. Valayut? Ah. Ingat ka, sir. So, is So, anong sure latest sa WR numero? may internet connection problem yata kami sa Wala na nga si Clive Arguelles para ito mong binubuli kaibigan ko. Paano, gumawa siya ng letter, Oo. no? Beshi ko yan, ha? Intimating O si... yung naging problema. Tapos sumagot din si Robin Garcia, intimating din, no? Kung ano naging problema. Ayun, Pero sir. Napahamak alam mo, ako. mga tunay na lalaki, hindi puro intimations. Eh. Dapat puro diretsuhan na. No? Hirap ng mga ganyan eh. Yung, uy, may ganito, may ganyan, no? Bakit tayong dalawa? May intimations, may harap-harapan din, both ways. So, Diretsuhan na. Di ba mahirap yung mga ganyan eh. No? Yung mga tunay na lalaki, hindi ganyan makipag ayan ka kuhan. na naman, Sir Ronald. Talagang papahamak mo talaga. Kaibigan ko na nga lang, binubuli mo na lahat. Ito, so Oo. is Sherwin, speaking of kaibigan, ito, I called him my Changing friend. the topic, toothpick. Yeah, I was about to ask. So is Uh, Sherwin Gatchalian now uh, the best, hindi naman best, okay, the most feasible answer to getting the Senate on track? Kasi naging bubble gang na talaga yung Senado natin. yes, bata, maganda yung competence sa handling ng Finance Committee, yung national budget for 2026, di ba? Tapos wala naman wala namang record ng corruption, no? Tapos medyo mas acceptable kumpara do sa ibang leaders ng minority, mas acceptable to some of the members of the majority, no? Kaya with imperfect choices, baka siya yung pinaka least imperfect. Could this be an inflection point for also Sherwin dahil, he has been in the shadows but not so much. Uh, Yeah, I won't yeah, be surprised he has ambitions even for the yeah, highest office, right? I won't be surprised. I mean, he's young, he's smart, yes. he got He thing, at has saka, di na ambition. lang ako mag-comment sa love life. He Forward. has May ambition. energy na siya ngayon for politics. That's all I can say. Full energy. Pati ka pa si Sherwin, binubulan natin. Oo naman yung tao. Kasi yun ang pagkatanong ng tao. Sherwin ka ng Sherwin, kamusta yung love life niya? Bakit ako tinatanong, mukha ba akong love life consultant ni Sherwin Ah, Gatchalian? Tanong, yung mga tao, ah, sabi, buti nga okay na siya ngayon, marami siyang good energy. Siyempre sabi ko, alam ni Sir ah, Ronald yung mga sinasabi ko may mga yan, sabi mo mga tunay lalaki, hindi ah, imply. ah, ah, Pahamak talaga tayo sa Ronald. Hindi, ito, ako, I really like Sherwin kasi he's really smart. He learns, strategic learning. Oo, top 3 donor siya mas mataas pa yatang donation niya kay Harry Roque, no? Kay Sara Duterte. Wala naman, hindi naman niya tinatago. But at the end of the day, this is about working with what you got. And this is a guy who has adjusted his position over time. Are we comfortable if Sherwin takes over as Senate President? And what could we expect kung si Sherwin ang Senate President? Dahil halos Humpty Dumpty na ang Senado eh. No? Bubble gang nga, bubble gang. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. Andun eh. Andun ka na sa ganong klaseng sitwasyon. So, kung magpapatuloy pa yung ganitong klaseng unraveling ng Senado, hindi ko na alam kung saan pupulutin yan. Kaya yung shift to Gatchalian leadership ay dapat mangyari kahapon.
Or else, Bakit hindi na nga? I was expecting. irreversible na yan. Imaginein mo si Ping Lacson, one of the most veteran, one of the strongest Senate presidents, umamin na nade-depress siya at gusto na niya mag-resign. Dahil Yeah, nga, that was parang, quite something, for him to say he wants to resign. Parang ganyan ka siya na walang... At saka yung sinabi niya, hindi na kami yung highest chamber, mas mataas ang respeto sa Kongreso kaysa Senado, which is what we have been saying for a while now, which at just hindi tells lang how mas low mataas, Senate. doble. Hindi lang mas mataas, doble yung taas. In so short a time, ha? Hmm. Kaya na talaga, Sir Ronald. Yun nga Hmm. pag sa kaya, kolong ko today, abolish na ba yung Senate na yan? Parang waste of taxpayers money yan, tapos lilipat pa sila sa bagong building. Si Cheese, parang nakalusot na si Cheese, hindi siya masyadong pinag-usapan. Well, Safe na ba si Cheese? if you're in deep shit, do not move. Do not Bakit si make ano? it. Bakit si ano? Bakit si ganyan? Si ganyan? Ang dami nilang Oo. gumagalaw everyday. Ayun nga, kaya lumubog sa shit. Nakita mo yung ano, yung Oo. graphic na low bat yung utak pero full charge yung bunganga. Yung parang ganun. Yung low bat yung utak full green charge yung bunganga. Ayan, Parang si Alan, Alan ba yan? Si Alan? ay grabe naman. Ah, Caldero King yan. Yung naman ah, si Matet. ah. Pero last point Sir Ronald, talagang so, sa Thursday, can we expect a drama? Kasi kinakabahan na, baka may putokan na naman mangyari sa Senado yan. Can we expect a smooth arrest? Like what's Well, going on? Pag in session, hindi baka pwede or pwede? bukas. Dahil pipilitin na naman nila yung proposal ni Marcoleta. No? So, kinakailangan may quorum. Kung wala yung 11, kung wala yung 11, walang quorum. No? Walang quorum. Pero, para, para may mag-question ng quorum, dapat isang minority dumalo. Pag dumalo yung minority, may quorum na. So, yan yung dilemma ng minority. No? Yan yung dilemma ng minority. Ah, So, anong advice mo? kaya walang quorum para hindi matuloy yung proposal na clearly against the rules ng Senado, pero balak They're nilang making it i-run through, hostage. Yeah, balak nilang hostage. i-run through. So, para mangyari yan, kinakailangan ay mag-walkout sila, hindi sila dumalo. Pero Pag hindi sila para may dumalo, ano mangyari? mag-question ng quorum, dapat may isa na dadalo. Pag may isa na dadalo, ibig sabihin may quorum. So, yun yung dilemma ng minority. Hindi ko alam kung paano nila ayusin What yun. is advisable from your perspective, from what you know? Anong best way to work around this based on available Ipakulong mo intel? na. Immediately. Ipakulong mo na si Jinggoy at si Joel. J&J. Oo. Grabe, no? Grabe talaga. Hmm. Baka mauna, parang nauna pa silang lahat sa mga harian, ano, no, ng Zaldi. Parang mauna Oo. yata makulong lahat ang Senado. Pero baka mauna pa si Kwan. Baka mauna pa sa kanila si Francis. Sino? Sino? Di ba may 38 counts ng libel si Francis? Grabe ka naman, dinamay mo. Alam mo, lahat ng kaibigan ko, inaaway mo. Sir Ron, Ah. para may ano, mas... Di ba i-guest niyo si Falsis doon sa Lovely Show? Tapos na kagabi. Nag-guest na Ano, siya. hindi niya nagustuhan, Oo. kaya, ay, Una kong doon tanong din sa kanya, sinabi. anong iniisip ng magulang niya nung pinangalanan siyang Jesus? Ayan ka na naman, Sir Ron. Let's just move ahead. Parang kinakabahan ako kasi wala na yata akong kaibigan after itong conversation natin, Sir Ronald. Last part, but last but not the least, akala mo nakalusot ka, no? Kami mo naman last. Ito talagang ano to. Parang yung Ah, sinabi mo, ito yung pinakamalala. Hindi, ito yung lesser evil, pero may lesser dun sa lesser evil. Ito ah, last dun sa last, Sir mm, Ronald. Speaking of Risa, so ito, in-endorse mm. ng Akbayan. Isn't it too early for Akbayan to endorse her at this point? Is there a mechanism in place? Hindi kaya it could provoke certain reaction from the other camps within the progressive movement who feel na perhaps Well, una, hindi it's naman too early? absolute endorsement. Ibig sabihin, kung meron pang mapagkasunduan, yung pink movement ng kandidato, sabi naman ni Risa, magde-defer siya ron. Halimbawa, kung tutuloy si Lenny or somebody na mas malaki yung chance labang kay Sara, ay open naman siya na mag-defer. No? So, hindi naman siyang absolute. Pero, dahil walang nagli-lead nung conjuncture ngayon, kinakailangan naman may mag-level up. 'Di ba?
nagbubukbukan, nag-unravel yung parehong dynasties, Duterte at saka Marcos. So, sinong third pole? Wala nagle-level up eh. So, ang kinuha niya, mag-level up siya. Ikalawa, dahil siya ay miyembro ng akbayan, in-endorse nga siya ng Magdalo na hindi niya kapartido. Ba't naman di siya i-endorse ng akbayan? Diba? Tapos, ikatlo, easily, si Risa naman yung pinaka maganda yung performance kay Kibuloy, kay Alice Goo, against Sara, yung Quago, against Duterte nung hearing sa Senado, 'di ba? Against Pogos, no? Etc. Siya naman talaga yan At the same time, kahit unpopular sa isang Catholic na bansa, tinulak niya yung mga social reform agenda, no? LGBTQI rights, no? Divorce, no? Etc. So ibig sabihin, siya naman yung the best in the horizon, no? Pero, syempre, it's not enough to be the best. Kailangan mataas yung ratings mo. Para tumaas ang ratings mo, kailangan magpakilala ka. Hindi naman tataas yung ratings niya kung hindi Kailangan siya pa magpakilala at nagpapakilala. this point. Ang dami na ginawa ni Okay, as Risa. a contender, as a presidential contender. Di ba? Or at least, sabihin mo na open ka. Yun naman ang gagawin. It's like a soft launch. Dahil nga sabi ko sa iyo, in deference pa yan kung ano yung mapagkakasunduan ng pink movement na nag-undergo pa ng process of selection. No? Parang yung Ferrari soft launch ng kanilang EV na lahat nagalit, baka hindi naman tutuloy yung Ferrari. Ito naman yung mga iba naman. No, but to be honest, Sir Ronald, had we been some country like Sweden, or I've criticized this way of thinking, pero I'm sorry to say this to some friends, pero had we been Sweden or Denmark, I think Riza would have been already prime minister by now. Like, sa kanya nakikita ko lahat na nakikita ko kay Prime Minister Fredrickson, lahat na, 'di ba? Lahat ng mga naging magagaling na prime ministers leaders sa Scandinavia, that's basically what I see in Riza on TV. So, I'm not saying anything. I'm just saying, before you make judgment about her, I don't know, winnability, presidentiality, I'm sorry, put her in any like number one top 5 countries in the world, hindi yung mga US or kahit dito sa UK. Yung mga talagang next level, she would have been a prime minister material easily, long time ago. Am I, Right. am I being too biased, Sir Ronald? Because you're very objective on this question. Kaya ka na naman, hindi ako Christian Esguerra. I was talking about social democracy, Alam ko hindi social democrat si Christian. I'm talking about yung standards natin ng governance. Kasi kanina lang I just interviewed Paul Collier, isa sa mga top economist here. And I asked about the Scandinavian model, yung Danish model. At sabi niya, people tend to forget, bago dumating sa Denmark ang Denmark, napaka-feudal na bansang Denmark, nagpatayan kung ano nangyari, hanggang bumalik yung kanilang, ito yung favorite mo modernizing elite. Yung kanilang mga bagong batang mga hari, na-modernize yung Denmark in the mid-19th century. So yung Denmark na nakita natin ngayon, hindi yan nahulog from the sky. Kung nanood nga kayo ng Vikings, makikita nyo anong klase silang tao dati, di ba? So from there to come here, it was a hard journey, but it took many good leaders and social movements. And I'm sorry to say, I see that in Riza. Blame me all you want. Get angry at me, but that's the truth. Yeah, I fully agree. I fully agree. Pero si Collier ba, may relasyon siya sa Collier's Encyclopedia? Baka may ano siya, may ano rin siya. Pero alaman yata yung roots niya. But he's a very very beshi sila ni Stiglitz. So they have worked in World Bank before together, no? So napakaganda ng discussion namin. And then yung isa pang professor, si Durkon, yun naman Swedish model ang pinag-usapan niya. Sabi niya, Sweden din, maraming nadaanan yan bago naging Sweden yan. Although Lunar Miracle. although yung joke sa Sweden is when they had the revolution 100 years ago, they got the permission first of the police chief bago nag-revolution kasi maayos yung pati revolution nila. May social partnership. O baka business sector magano kami. Police magre-revolution Social kami. Pact. Coordinated lahat, di ba? Social Pact. Ganun, their social pact is such a social, even the revolutions are coordinated, trifecta, di ba? Tripartite coordination. So, tingin ko naman ay magkakaroon ng bump si Risa. Kaya let's see kung how, pero malaking bahagi kasi nito is not just good intentions. No, it's Or not just about unfortunately, not even merit and competence. Yeah. it's about a brand. Yep. No? Brand, yep. Baka yun yung kulang ni Risa. Ano yung ipatulpo mo brand niya?
na magiging Tagal na natin household pinag-usapan yan, household ah. na magiging household brand. Ako, Parang Sir wala pa. Ronald, ito lang sa akin, na Hmm. how should I put it? Kasi hindi mo rin masabi. Feeling ko, hanggang Lenny is there, it will be very hard for anyone to build a brand. Yung shadow ni Lenny is just so large, almost Hmm. hegemonic. And for Hmm. good reason. She's a great leader too. And I don't mind her Well, that's why everybody is waiting. Sino ba? Kung hindi yeah, talaga I think tatakbo it's si more Lenny, that eh. It's not that sino ba walang planning endorse iba. niya? It's just that the brand of Lenny is so Hindi, hegemonic in a sino good way, man. endorse niya? Ano Exactly. wala siyang endorse eh. Exactly mo. So let's see. I hope she endorses the process if ever she doesn't run. Because ako, the way I see it, Rafi Tulfo will run. If hindi tatakbo si Lenny, may malaking chance si Rafi na lang will run. Because he's doing very well also in survey. Di ba? Baka, baka si Kwan. Baka si Erwin. Erwin na lang. Oo. Kaya si Erwin kaya kumakain para Sir Ronald, ganyan mo si Erwin yung kumakain every morning, breakfast ganun. By the way, Sir Ronald, bago ka matulog, bakit may 3,000 pang nanonood sa atin sa ganitong oras? Matulog na kayo, mag 11:30 p.m. na 3,000 pa yung nanonood sa atin ng live. Wala pa akong tulog eh. Insomnia ako kagabi. Not a single minute. Tapos Nagme-meditation ka ba, Sir Ronald? aga pa ng interview ko, 7:30 kaninang Ako. umaga. Paras Hmm. pala tayo, 7:30 din sa yung Japan, sagot sa kahirapan, yun ang Ngayong aking. gabi, nakaapat na. Ikaapat ko na to eh. Sir Ronald, thank you for saying number 4 lang ako, hindi man lang top 3. Oh. Oh. Pero may 3,000 Oh. pa rin nanonood ng Ito yung live. climax. No, ito yung climax ng aking gabi. Sige, sige na nga. Hmm. Parang ayoko pakinggan yung climax ng gabi. Parang, hindi. No, no thanks. Thanks, but no thanks. Thank you very much, Sir Ronald, for answering 3 last questions. Ito na talaga yung last. In fairness, behave ka. Nung last questions talaga natin, medyo Eh. talaga si Sir Ronald. Yan ang gusto ko sa'yo. Gentleman ka talaga. On that note, thank you very much. God bless and talk to you. Thank you. At huwag ka na bumalik. Diyan ka na lang. Wait lang Pag next week di pa rin napalitan yung Senate President, papaano na kita? Professional malpractice. Tanggalin namin ng lisensya mo bilang political pundit. Pag next year, hindi pa rin napaltan, talo Ay, na ako dun sa hindi na talaga shortest, uuwi. talo na ako dun sa shortest term for a Senate Kaya President. nga, Talo. we still have time. We still have Ngayon, time. within pa siya Oh, sa limits. at least, feeling ko may chance pa tayo dyan. Salamat, Sir Ronald. Talk to you soon. Okay.